Ay, grabe, lamig ng tubig. Ay, lamig. Sarap magbabad. Lakas nga ng ulan. Ulit, check ko muna yung mga gamit ko, baka may mabasa. Yung Blue Yeti. Basta yung sapatos ko. Binabaha yung paligid ng tent natin. Buti pinahiram tayo ng pangbungkay. So gumawa tayo ng kanal, paikot ng tent para dumaloy doon. Kanina, nag-i-stack yung tubig dito sa likod. Pinadala sa atin ni Blue Yeti PV60F na solar panel nila. Kayang-kaya niyang i-charge itong ating Blue Yeti EB3A na power station. Naka-fold kasi siya. Meron siyang 2, 4, 6, 8 na panels. Okay, so good morning mga kabalen. So ito, welcome again sa another travel adventure. So ngayon di tayo magpapakalayo-layo. Dito lang tayo sa may probinsya ng Tarlac. Kung nakikita nyo naman sa setup ng motor natin, si Osang is napakaraming karga kasi magka-camping tayo dito sa may probinsya ng Tarlac. Pupunta tayo sa may Mayantok, Tarlac. So magka-camping tayo doon ng mag-isa. And then susubukan natin yung ating mga bagong mga gamit sa ating pagka-camping. So nandito tayo ngayon sa may Santa Ignacia, Tarlac. So yung travel distance na pupuntahan natin 33 kilometers pa, mga isang oras pa yun mula dito bago natin marating yung Camp Peeble Creek na pupuntahan natin na campsite. So ito ngayon si Osang, yung setup natin kay Osang, napakaraming dala. Meron tayong dalawang side pannier bags, meron tayong isang malaking 40 liter na bag dito, and then meron tayong top box. Nandito yung mga gadgets natin para iwas basa. So biyahe muna tayo, punta tayo sa ating campsite, and then update ko kayo maya maya. Natutuwa pala ako dito sa ating bagong navigation device natin. So papakita ko sa inyo kung saan ko galing itong device na ito. Kinaganda niya, di mo na kailangan maglagay ng cellphone dito, tsaka waterproof pa, tsaka iwas snatch na rin, di ba? Pero feeling ko may problema tayo ngayon. Papunta pa lang tayo, may aberya na. Parang sira yung bearing sa front hub ng wheelset ni Osang. Medyo magalaw yung handlebar ko. Try ko munang humanap ng motor shop para mapacheck natin kung anong problema. It's either itong alignment ng wheelset or majority siguro yung problema is yung wheel bearing natin. Ilang beses ko na rin kasi itong pinantrade itong motor na ito, nalusong sa mga baha. Baka bumigay na yung front bearing natin. Pagdating dun sa may shop, nakita nila kaagad yung problema. Hindi pala nakalapat yung gulong sa rim, kaya nagkukos ng pagwiwigil sa pag-ikot ng gulong. Buti na lang ay nakita ko kaagad, kaya tuloy na natin ang biyahe. Ayan, so bayan na tayo ng Kamiling, Tarlac. Meron tayong kakaliwaan na kanto. Yun yung papasok sa may Mayantok, Tarlac. Pagdating dito sa may Frank's Burger, ayan, kakaliwa tayo. Ito na yung papasok sa may Mayantok. Ganda ng mga bundok sa harapan natin, no? Imagine, yan yung mga inakyat nating mga bundok dati. Nung pumunta tayo na Daang Katutubo, tumagos tayo ng Daang Kalikasan, parabas ng Santa Cruz, Zambales. So yun, so papasok na pala tayo dito sa may Mayantok, Tarlac. Ayan, summer capital of Tarlac. Buti na nga alam, medyo nag-isama yung panahon, no? Kasi kaninang paalis ako ng bahay, sobrang makulimlim. Nag-aalala nga ako kasi baka pagdating ko dito or do sa campsite na pag-stayan natin is umuulan. Pagiging ano yun, medyo mahirap sa pagpipitch ng ating tent, makakabasa yung mga gamit natin. Pero all goods naman, sana makabot pa tayo doon na may araw pa. So, nandito na tayo sa may pinakabayan ng Mayantok, Tarlac. Kakaliwa tayo dito, same lang din nung pinuntahan natin last time, yung ruta, nung pumunta tayo ng Sitio Duweg, San Clemente. Do ito ngayon tok, diretso tayo at saka yung Nambalan. Classic motor, oh. Ito nasa harapan natin, oh. Yamaha L2100. May ganyan dati si papa ko, oh. Pinata-tricycle niya dati. Ang ganda, oh. Ayan, so kakanan tayo dito. Ayan, may signage naman, Nambalan River. Welcome to Barangay Kubkub. Kung yung Sitio Duweg, yung daan is kakanan ka dito. Ayan, so yung Nambalan naman, diretso tayo. Nambalan River, Kayasan Falls, Mayantok Twin Falls. Ayan, dito matatagpuan. Ganda, oh. Probinsyang probinsya. Namiss ko dito.
Noong unang beses ako nagpunta dito is nakabike, nag-overnight camping din kami doon. Bike packing ginawa namin. Kung di nyo pa pala napapanood yung episode natin yun na nag-camping tayo dyan sa may Nambalan, pwede yung i-check dyan dito sa may ilalim, itong picture na to o yung link dito sa itaas. Pero this time yung pupuntahan natin is iba dun sa may pinag-stayan naming resort or campsite last time. Hindi ko na rin ituturo bawat liko kung saan papasok itong papasok na Nambalan Rivers since na searchable naman siya sa Google Maps. Wala naman kayong kaligaw kung pupunta kayo. Ito yung favorite spot ko. Grabe, ang ganda talaga na itong lugar na to. Kaya di nakakasawang balik-balikan to kahit na nakapunta na ako dito ng isang beses. Iba yung ganda ng lugar. O, tignan nyo naman. Grabe, puro palayan sa paligid. Tapos dadaan tayo sa irigasyon. Napakalinaw ng tubig sa kanal. Tapos mga bulubundukin sa harapan natin. Napakaganda. Parang nasa ibang bansa no? Sobrang scenic talaga ng rutang ito papuntang Nambalan. Linaw ng tubig lakas ng tubig ng irigasyon ngayon maulan din kasi. First time din natin makikita na maraming tubig yung dam, yung Magsaysay Dam dun sa may Nambalan. Kasi nung pumunta kami doon, summer yun sa pagkakaalam ko wala siya masyadong tubig. Tingnan natin ngayon kung gaano kadami yung tubig dun sa may dam. Picture natin si Osang dito. Ganda ng view. Hi, welcome back to Barangay Nambalan, Mayantok, Tarlac. Masyado na tayong late. Magluluto pa tayo ng lunch natin. Tapos magpipinch muna tayo ng tent. Ay nako, ng oras na tayo makakakain. Pasado alauna na siguro. Hanggang 11 na So huwag sana umulan. Para magamit natin yung may pinadala kasi sa akin si Blue 80. Para magamit natin doon sa may power station natin. Para ma-charge natin yung power station nang hindi tayo gumagamit na outlet. It's cool to be in Nambalan. Ayan, Nambalan Integrated School. Tapos ito, di ko alam kung ano to. Mukhang daluyan yata, Ewan ko, parang daanan ba yan? Oo, no, daanan. Ayan, silipin muna natin yung dam, yung Magsaysay Dam. Ramon Magsaysay Dam. Dito sa may Nambalan. Tignan natin kung gaano karami ngayon yung tubig dito sa buwan ng tag-ulan. Wow, ang ganda. Grabe. Ganda. Dati kasi nang pumunta kami dito, wala siyang tubig. Ano lang yan, litaw na litaw yung semento, tapos yung tubig dito lang sa may gilid. Ganda niya. Proceed na tayo sa ating campsite na pag-i-stayan ngayong araw.
Tapos bibili na muna pala ako ng tubig since na walang tindahan dun sa pupuntahan natin. May malaki po kayo mineral, 1 liter. Ganyan lang po. Hindi, pwede na po yan. Ilang kaya? 5 po. May itlog po kayo? Opo. Isa pong itlog. Pwede na po siguro sa akin yan, no? Kaya 6 na para sigurado. Ito, pulsa ko na lang. Baka mabasag eh. Okay na po ito. Thank you po. Ayan, nakabili na tayo ng tubig. Yun lang problema pagsakay. Yeah. So meron pa tayong 4 minutes bago natin marating yung campsite. Sakto na siguro sa akin yung 6 na bote, no? Maliliit lang sila eh. Wala yung tig 1 liter. 3 sana bibilin ko nun. Pero okay na siguro to. Bago kayo makarating doon sa mga campsites na pupuntahan ninyo, meron pa kayong mga dadaanan or mga bahayan pala. Ayan, tulad na ito. Tapos magiging off-road yung dadaanan natin mamaya. Siyempre pag dadaan kayo dito, dahan-dahan lang para di tayo makabulabog sa mga lokal na naninirahan dito. Tapos diretso pa. Dito kami nagstay last time sa Veronica Resort. Ayan. Ayan, so ito na, mayroong signage naman. Welcome to Camp Peeble Creek. Ayan. Pasok tayo dito. Sana di mabasag yung itlog. Pinulasa ko lang eh. Ayan, rough road yung ating papasukan. May gate naman yung Camp Peeble. Gated naman. Tsaka kinagandahan dito sa may Nambalan. Based on our experience naman nung nag-camp kami dito, kahit nasa public ka is safe. Walang gagalaw sa inyo dito. Tsaka mababait yung mga lokal dito. So connected din pala yung daan dito doon sa may Veronica. Ayan na siya. Ang ganda. Mukhang solo natin na. Sana solo natin para masaya. Mukhang wala pang tao. Tayo lang yata. Oo, tayo pa lang yung tao. Ayos. Saan yung mga tao? Ito lang pala siya. Ito siya, meron siyang pavilion or parang function hall. Ayan. Tapos meron siyang CR dito at saka lababo. Ayan, kinagandahan. Saan na yung caretaker? Baka lumabas. Wala. Pero nakabook naman ako. Maghanap na lang ang pwesto dito na. Thank you, thank you. Wala pala yung caretaker. Pumunta daw ng bayan. Doggy! Ayan. So, ito yung part ng Camp Peeble. Ang linis. Ang ganda. Ang ganda dito. Unlike doon sa may pinagstayan namin dati, doon sa may Veronica, dito sa kabila is puro bato kasi yung hinigaan namin. Ito elevated pa, maganda. Dito lang siguro tayo magpwesto para katabi natin yung malapit tayo sa CR, tsaka dito sa may lababo, tsaka kinagandaan solo natin. Ganda. Dito lang yata magpwesto. Ang hirap pumili ng lugar. Ang ganda kasi. Saan kaya maganda? Dito, doon. Ganda eh. Andali lang, baba nga ako. Saan kaya maganda magpwesto, no? Ganda kasi ng lugar, oh. Siguro, paano kaya? Pwede doon. Pwede rin dito. Ganda lahat ng pwesto, eh. Dito na lang siguro. Kaya dito. Dito na lang. Final na. Kasi, plano ko, yung tarp ko, pahaba siyang ganon. Tapos yung tent, nakaharap doon. Tapos yung motor dito natin lalagay. Sige, set up muna tayo. Ayun, so finally, nandito na tayo sa may Camp Peeble Creek, dito sa may Nambalan, Mayantok, Tarlac. So ito yung napili nating pwesto. Kasi doon, medyo parang uka-uka kasi yung lupa. And ito yung pinakapadag na nakita kong pwesto. Ayan. So ang ganda ng spot natin, tapat tayo dito. Tatapat natin yung canopy natin dito o yung tarpaulin natin pahaba. Tapos yung tent natin nandun sa likuran. Tapos nakaharap siya ang ganun. So gagawin natin, isa-set up muna natin yung ating tarpaulin. Tsaka natin tayo yung tent. And so ito yung setup ni Osang ngayon. So meron tayong same na setup din ito nung nag-camping tayo sa may Blue Turtle Cove sa may Morong Bataan. Pero dinagdag ko lang dito is itong top box.
Nandito kasi yung mga mahalagang gamit para secure kasi may lock itong top box natin para maiwan-iwan natin. So dito gagawin natin, tatanggalin ko muna itong 40 liter bag natin na nasa gitna. Yung ibang tents ko nandito, tsaka mga gamit. Tapos yung mga ibang gamit ko din, mga tarps nandito, yung mga lutuan nandito. Lutuan, yung cooler natin nandito. Ito yung pinakamabigat na part, itong 40 liter bag. Ang bigat talaga. Ayan, so itatabi muna natin siya dito habang nagsiset up tayo ng ating tarp. Tapos kukunin na natin dito yung ating tarpaulin. Ito ano to, 30 liters na Moto Wolf na saddle bag. So universal siya. Ayan, so ito yung gagamitin nating shelter or yung tarpaulin natin. Galing ito kay Brown Trekker Outdoors. So tuturuan ko kayo ng basic steps kung paano magtayo na mag-isa itong tarpaulin. Yung first step is ilalatag muna natin siya. Ginagawa ko is ilalapat ko siya sa ground para makuha natin yung tamang sukat ng mga guides natin mamaya. Ayan, minsan kapag sobrang lakas ng hangin, ginagawa ko is pinapatungan ko ng pabigat yung mga kanto para hindi liparin. Pwede nyo gamitin yung mga gamit ninyo or mga bato na pang gawing pabigat. Since na hindi naman kalakasan yung hangin dito, hindi na natin siya bibigyan ng pabigat. So gagawin natin, nilalatag muna natin yung mga guides natin, yung mga tali, para mamaya pag maglalagay na tayo ng pegs natin is nakapwesto na sila. Bali ito yung mga pegs, meron akong 8 pirasong pegs dito. So yung gagawin natin, bawat kanto, bibigyan natin ng pegs. Isa dito, tapos isa dito sa gitna kung saan natin ilalagay yung pole, tapos isa dito, tapos isa dito, dito sa pole sa gitna, tsaka dito sa kanto. Bali 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, since na 8 piraso to, yung kulay brown is medyo mahaba. So ito yung gagamitin nating guidelines para sa ating pole kasi mas mahaba to tsaka mas makapal. Tapos itong mga green, ito yung gagamitin natin sa both sides, sa mga corners. Pag bibili kayo ng mga guidelines, piliin nyo yung merong ganito, merong adjuster. So itong adjuster, ayan, ito yung gagamitin yung pang-adjust pagdating do sa mga pegs. Tapos itong walang adjuster, ito yung gagamitin natin na pantali para sa ating, sa dulo ng ating tarp. Ito, may butas naman siya. Ilalatag lang natin itong mga guidelines dito, 45 degrees. Ayan, tapos itong mga brown, ito yung mga ilalagay natin dito sa gitna para sa pole natin. Tapos ito naman yung mga pegs natin. Napahaba lang yung mga na-order ko. Dapat ganyan lang kahaba to. Pero okay na to, mas matibay to, mas mahaba, mas matibay. Yung nga lang ang problema, wala tayong martilyo. So gagamitin natin, bato na lang. Tapos pag maglalagay kayo ng pegs, gagawin nyo, so 5 steps away mula dito sa kanto. 1, 2, 3, 4, 5. So dito natin ilalagay yung ating peg. Ibabaw nyo yung peg, dapat paside para hindi madaling mabunot. So same procedure lang din, both sides, itong corner sides natin, 5 steps away bago natin ibawon yung mga pegs. Tapos yung dito sa gitna, gagawin natin hindi siya 5 steps away. So gagawin natin dito tayo maglalagay pa ganun, pa diretso, pa 90 degrees. So yung gagawin natin, instead of 5 steps away, gagawin natin siyang 7 steps away. Kasi dito natin ilalagay yung ating mga pole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos sa pagtatali naman nitong tarpaulin natin sa ating guide, yung pinakasimple lang gawin pero madali siyang tanggalin. So ginagawa ko, ayan, so papasok ko siya dito, ikot ko siya dito sa ilalim, tapos ikot ko dito sa itaas, tapos ikot ulit, tapos kukunin ko to, bubuhol kong ganun, tapos ito hawak, papasok mo dito sa ilalim. Ayan, so maigpit yan, ayan, walang kakalas yan. Tapos madali pa siyang tanggalin. Ayan, diba? Pasok mo siya dito, tapos hawakan mo lang to, itong pinakamahaba, kasi itong pinasok mo, ikot mo siya dito sa ilalim na itong kamay mo kung saan ka nakahawak, tapos ikot mo ulit dito sa itaas ng hawak mo, tapos kunin mo ulit itong pinasok mo na maliit, papasok mo siya sa may hawak mo, doon sa may looban niya. Ayan,
Tapos hilahin mo lang to para humigpit. Wala nang katanggal yan. Gagawin natin, nalagay na natin siya sa peg. Tapos dito yung merong adjuster, ito yung papasok natin sa loob ng peg. Kasi ito pwede natin i-adjust natin ito mamaya pag nilagay na natin yung poles. So ganun lang, same procedure yung mga binuhol natin sa lahat ng mga merong guides. Ganun lang yung pagbuhol para madaling tanggalin. Tapos ito naman yung mga gagamitin natin mga poles. So galing din ito kay Brown Trekker Outdoors. Ayan. Bali dalawang pares ito na pole. Ito yung mga ilalagay natin poste o itong pundasyon natin sa gitna. Bali ano to, 8 pieces detachable, pero magiging dalawang pirasong pole lang siya pag nabuo mo. And so yung gagawin mo para maitayo natin itong ating shelter, itong ating pipe, pagdating dun sa may pinakagitna kung saan tayo naglagay ng brown guide, doon natin ipapasok itong pinaka-pin sa may butas kung saan tayo nagbuhol nitong ating guide para maitayo natin. So once na naitayo na ito, naisuksok na natin itong pole, hindi tutumbay ito, kusa siyang tatayo mag-isa. Pag ilalagay nyo na itong pole, dapat tamang-tama lang yung mga tension ng mga guides natin para tumayo siya mag-isa. Kasi mangyayari, maghilaan sila para tumayo na mag-isa itong ating part na nakatumbayan. Once na naghilaan na sila sa kabila. Ayan, so na-adjust na natin lahat ng mga tension, ng mga guidelines natin. Naitayo na natin yung ating tarpaulin or yung ating shelter. So yung gagawin natin is i-fix na natin itong mga pegs natin. Babaw na natin yan. Ayan, so pagkatapos ilalatag na natin yung ating ground sheet. Galing din to kay Brown Trekker Outdoors para maitayo na natin yung ating tent. After natin malatag itong ground sheet natin, itatayo naman natin itong ating Brown Trekker High Bolt 2 na tent natin. Nagaling din syempre kay Brown Trekker. Dalawang part ito, meron siyang outer tsaka inner. So ilalatag muna natin yung pinaka inner. Tapos yung mga poles para tumayo yung tent natin. Tapos lagay na natin itong outer layer. Grabe, pawis na pawis ako. Ayun, so natayo na natin yung tent natin. So ilalagay na natin itong mga gamit natin para makapagluto na rin tayo. Meron na rin tayong kapitbahay, nakasasakyan na dumating. Uy, nagugutom na. Hindi pa ako kumakain ng tanghal. Dito na lang natin papatang yung blowete natin. Dala natin yung blower galing kay Gujidok. Sakto. Pag-isan tayo. Ayan, dito tayo magluluto. Cooking set natin dito. May binili akong water container sa Shopee. Ito. Ayaw ko kasi yung collapsible bucket kasi nakakontaminate yung tubig. Ito meron siyang, dito mo siya nire-refill. Meron siyang takip dito. Ayan. So kinagandaan niya is foldable. Pwede mong isuksok kahit saan. Tapos kinagandaan, meron siyang faucet, meron siyang gripper. Tapos pag meron siyang laman, isasabit mo lang. 8 liters nga pala yung capacity nitong parang water jar or water container. Ayun, so ito na yung itsura niya nung nalagyan ko na siya ng laman. Kaya na siya, buo na siya. Pwede mo na siyang itayo. Ayan, pwede mo na siyang itayong ganyan. Pwede mo rin isabit gamit itong hawakan niya. Ayun, dahil late na tayong dumating, inabutan tayo ng owner ng lupa. Kaya di pa tayo nag-lunch. Magluluto pa lang ako. Kaya kaso meron silang sobrang baon. Binigay na lang sa akin. Sayang daw, baka mapanis lang. Ito. Mamaya na ako magluluto niyan, mga hapon na. Mga manok na to talaga. Nauna pang kumain kaysa sa akin. Nakikain yung mga manok.
Ayan, so kain muna tayo. So kahit pa paano nakamenos tayo ng pagluluto. Hindi po kila ma'am tsaka kila sir na yun, binigyan tayo ng grabe ang dami nito, kilawin tsaka itong tawag dito, itong labong. Ayan, so di na muna tayo magluluto dahil binigyan tayo ng ulam. Ito yung binigyan nilang pagkain sa atin, no? Grabe. Ang dami nito, hanggang mamayang gabi pwede pa to eh. Try natin itong labong. Mukhang masarap eh kasi may gulay. Para meron siyang bulaklak ng kalabasa. Para siyang may lasang hipon. Ganun, sarap. Nito. Imagine, na-meet pa natin yung may-ari ng lupa dito sa may Campibol. Tapos binigyan pa nila tayo ng coke. Ay, ng coke. May dala akong ice box. Kasi dito ko nilagay yung mga lutuin natin. Eto. Meron tayong gulay. Meron tayong lemon. To dapat gagamitin ko to eh. Para sa adobong manok eh. Kaso nga, binigyan tayo ng ulam. Kaya di ko na muna ginalaw. Dito tayo sa outdoor, wala tayong mga pagsasaksakan para sa ating pag-charge ng mga batteries natin. Kaya ginagawa ko pag ganito sa outdoor, siyempre, nadyan lagi yung partner natin na si Bluetti. At least, di ba, makapag-charge tayo ng ating mga batteries, di ba? Hindi tayo malulobat. Ang kinagandahan is merong Starlink dito. So makapag-connect tayo ng internet. Meron tayong internet. Kasi dito walang signal yung smart. Ewan ko lang yung Globe or TM kung meron silang signal. Pero yung ito, yung smart, wala talaga siyang signal. Totally zero talaga yung signal. So ito, nakapag-connect na tayo ng internet natin. So makapag-update tayo sa mga family natin, di ba? Kung ano na yung estado natin dito, di ba? Yung nga lang, pagkakain kayo dito, huwag niyong iiwan yung mga pagkain niyo kasi merong nakabantay na isang aso tsaka dalawang manok. Ayan o. Ito lang naman yung matagal na gawin eh pag nagsiset up ka ng tent mo. Yung sa canopy, yung tarp tsaka yung tent. After nun okay na eh. Yung pagluto madali na lang. Kain ulit. So ng pagkain. Ito yung perks ng weekdays ka pumupunta sa mga campsites kasi unang-una makakapili ka ng spot na gusto mo kasi wala kang maraming kasabayan na campers na pumupunta during that day, especially during Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Pero mostly pag Friday, madalas meron ka na makakasabay. Pero ako pumunta ako Thursday, ako lang mag-isa dito kanina, then meron akong kapitbahay dito naka minivan. Bali kami lang dalawa ngayon. May kasama niya yung wife niya. O solo. Bali kami lang dalawa yung magka-camp ngayon dito sa may campsite. So yun yung kinagandahan kapag weekdays ka, nagplano na mag-camping. Malayo ka sa maingay, gawa ng marami kang kasabayan, and then makakapili ka ng maayos na pwesto mo na pagtatayuan ng yung tent tulad nito. Kawawa eh. Kanina pa naghihintay eh. Pag pinakain natin to, sigurado mamayang gabi, babantayin tayo nito. Okay ka na? Solve no, boy. Ayun, so dahil tapos na tayong kumain, hugas muna tayo ng pinakainan. Busog na. Oo. Bakit po sa akin, kuya? Okay lang po. Diyan po yung ugasan. Nagandahan dito, meron silang hugasan. Tapos malinis yung CR din. Siguro itong functional ginagamit pag may team building yung o may okasyon. Nakamenos ng pagod sa pagluluto. Sinay na pagkain ng madam. Bali, dalawa lang kami nag-camp. Sila yung kapitbahay ko. Sir, ano nga palang pangalan nyo? Si Ma'am Divina. Si Sir Francis siya si Ma'am Divina. Sila yung magiging kapitbahay natin dito sa Mayantok. Laki ng tent mo, sir. Kasya 4 dyan. Ayan, so pakita ko lang sa inyo yung setup natin ngayon. Medyo magulo pa dito sa looban kasi marami pa akong di naayos kasi late na nga akong dumating dito. Nagmamadali ako kanina na makapag-pitch ng tent itong tarp natin para makapagluto sana. Kaso dumating sila ma'am, kaya binigyan nga tayo ng pagkain. So nakamenos tayo ng oras tsaka pagod sa pagluluto ng ating lunch. So ito yung setup natin. Nagtayo lang tayo ng tarp. Ayan, galing kay Brown Trekker.
Nilagyan ko na lang hatak kasi yung kasing tent ko meron siyang cover pa dito. Kapag hinatak ko kasi ito, tinayo ko banda dito is nakaharang na. Since na may tarp naman tayo, tinupi ko na lang dito sa likod. Yan. Tapos meron tayong maliit na table dito. Dito ko na pinatong yung ating Blue Yeti power station. Tapos yung Gojo Dock na fan natin. Galing kay Gojo Dock syempre. Tapos sa Shopee, mga patungan ng mga kitchenware natin. So dito rin nakalagay itong mga maliit na takure, itong kasirola, itong pan, kutsara, tinidor, itong tasa natin. And then meron tayo dito medyo malaking medium size na table. Dito tayo magluluto, dito rin tayo kakain. Ay, ito pala, meron pa pala akong dala dito. Mamaya papakita ko pa sa inyo yung mga iba kong dalang gamit sa camping na to. So ito yung mga condiments na dala ko. Nabili ko to sa Shopee. Kasama na itong mga lalagyan. 6 pieces ito. Tapos meron siyang takip na ganyan. Para siyang raptor. Ayan. Tapos bubuksan mo siyang ganun. Oyster sauce, asin, toyo, meron akong crushed na garlic, nilagyan ko konting oil para hindi mangitim yung bawang, tapos konting asukal, and then mantika, tapos meron din tayo mga paminta rito, dahon ng laurel. Ito gustong gusto ko to, kaso nung in-order ko kasi to, akala ko maliit lang siya. Nung dumating, nabigla ko, ganito pala kalaki. Ayan, pag binuksan mo, meron siyang chopping board, merong knife. Actually, kompleto na to panluto. Ito, napakaganda nitong knife niya. Sobrang talim. Ito, maliit na sandok para sa rice cooker. Ito, galing sa ano to sa Timo. Ano to, griller, maliit lang. Tapos ito, wing cover. Para pag nagluluto tayo, yung stove, di namamatay. Kasi ito, separate ko rin binili to sa Shopee. Stainless or aluminum. Aluminum yata to. Aluminum na medium size na plates. Tapos itong set na to, kasama itong tong, pang-ipit, sa insi, sandok, tsaka itong pillar. And so pag binili mo siya, isang set siyang ganyan. So sa lahat pala ng mga products na daladala ko ngayon dito sa camping natin, pwede nyo makita or i-click nyo lang yung button. Dito ba o dito? Basta merong button dyan sa ilalim, makikita nyo lahat ng mga products na to na daladala ko at gamit ko ngayon dito sa camping natin. So lahat yan mabibili sa Shopee, yung iba sa Timo. So yung Blue Yeti, meron din Shopee store yan. Pwede nyo din i-check kung interested kayo. Tapos ito nga, water container natin na napakaganda. Binigyan na naman tayo ng pagkain ni ma'am. Yung may-ari ng Camp People Creek. So binigyan na tayong tupig. Ito. Kasi ito di ko alam kung anong klaseng kakanin to. Terno to. Magkakape tayo. Bumili ako ng bagong stove. Ito. Sa Shopee. Nagustuhan ko kasi dito is flat lang siya. Tapos nung tinesting ko siya, napakaganda ng buga ng kanyang apoy. Gustong gusto ko siya. So ganito lang siyang sineset up. Itong mga paa niya, nakatupi lang silang ganun. Tapos ibubuka mo lang ng ganito. Ayan. Buka mo muna sila. Tapos once na nabuka mo na sila, ititwist mo lang itong pa para tumayo. Ganyan. Tapos maglalak naman yan pagkusa ng tumayo itong stove natin. Ayan. Tapos ang kinagandahan niya, kunwari iinitin mo sa tasa lang, meron siyang ganito, meron siyang patungan, walang kalaglag yung tasa mo. Tapos ang gusto ko pa dito, mahaba yung kanyang hose. Yung kasi dati kong stove, hanggang dito lang yata, kalahati lang. Ito, doble yung haba niya. Tapos may kasama na siyang adapter para sa butane na pang Samji. Pag kape na tayo, may kasama na rin tong igniter. Di ako nakabili ng ng kape. 3 in 1. Nescafe classic lang yung dala ko na kape ngayon. Pero okay na yun. Brewed pa din kahit paano. Black coffee pa din. Tapos pala, pag pupunta kayo dito, lahat ng mga kailangan ninyong dalhin, even sa mga toiletries ninyo, kailangan nyo lutuin, is bilihin nyo na lahat bago kayo pumunta dito. Kasi wala kayong mabibilhan dito, kundi mga tindahan lang. Walang mga palengke, ganun. So pagdating nyo sa bayan ng Mayantok, doon, mamili na kayo ng mga kakailangan ninyong dalhin bago pumunta dito. Para di kayo pabalik-balik. Tikman natin yung binigay ni ma'am na tupig. Crap. Ito yung legit na tupig. Malagkit. Hindi siya tuyo. Oh. Sarap. Tapos ternuhan mo ng kape.
Sarap. Ayan, so ito yung sinasabi ko kanina nung nasa biyahe tayo papunta dito na pinadala sa atin ni Blue Yeti. Ito yung PV60F na solar panel nila. Kayang-kaya niyang i-charge itong ating Blue Yeti EB3A na power station. So kayang mag-output ito ng up to 60 watts. Kaso yun nga lang, since na maghapon na hindi lumabas yung araw, kanina lang umaga nung papunta ako dito. Pero nung pagdating ko na dito, is naging ganyan na yung panahon, naging gloomy na, makulimlim na all the way. Hanggang ngayon, simula nung pagdating ko dito, kaya hindi natin siya nagamit para matry natin dito sa ating Blue Yeti EB3. Although nagamit ko naman siya dati, na-try ko naman siya. So nag-charge naman dito sa ating Blue Yeti power station itong bago nilang pinadala sa atin na solar panel na PV60F. So ganito lang siya, version lock dito. Tapos pag bubuksan mo, naka-fold kasi siya. Ayan. So ito, ganito lang siya kalaki kapag in-unfold mo siya. Meron siyang 2, 4, 6, 8 na panels. And tapos dito, ayan, mandar siya oh. Mandar siya. Try natin no, para makita. Kahit pala hindi ganun kalakas yung sikat ng araw, is under pala itong solar panel natin. So try natin siya. Para may pakita ko sa inyo. So ilagay na lang natin siya dito. Yun, as of now, currently meron siyang 88% na charge itong battery nitong ating power station. So i-connect natin siya. Pag pala in-order nyo itong Blue Yeti, i-request nyo na kung anong klase or kung anong model ng Blue Yeti ninyo, yun yung orderin yung adapter. Kasi yung standard na adapter nito, yung cable, is hindi compatible dito. Kaya nag-request pa ako ng ibang adapter or cable para dito sa EB3A natin. Hindi niya talaga kayang i-charge. Kailangan talaga ng direct sunlight. Sana bukas meron ng sunlight para masubok natin siya. Try na lang natin siya ulit bukas. Ayun, so bago tayo magluto ng ating hapunan, try muna natin bumabad dito sa ilog. Maambon ha. Nga lang, medyo ingat kayo dito pag pupunta kayo sa ilog. Kasi maraming bato oh. Malaki ng mga bato. May iba gumagalaw. Ay, grabe, lamig ng tubig. Para mawala yung init ng yung alinsangan. Sarap. Ay, lamig. Ay, lamig ng tubig. Grabe, sarap. Lakas ng agos. Sarap magbabad. Ay, nakaka-relax. Sarap. Lumakas ang ulan. Lakas nga ng ulan. Dali, check ko muna yung mga gamit ko. Baka may mabasa yung Blue Yeti. Dali lang. Baka mabasa yung Blue Yeti natin. Check ko muna. Check natin yung gamit. Ay, sapatos ko nabasa. Basa yung sapatos ko. Patras lang natin itong cable. Ayan. The rest, okay naman. Sarap na ng ligo ko, mulam pa eh. Sinak ko lang yung mga gamit natin, baka nababasa. So ginawa ko, in-unfold ko yung mga to para extra cover na rin, para hindi tuloy mabasa yung loob ng tent natin. Saka para cover din itong ating power station. Binabaha yung paligid ng tent natin, buti pinahiram tayo ng pangbungkal. So gumawa tayo ng kanal, paikot lang ng tent para dumaloy doon. Kanina nag-stack yung tubig dito sa likod. Ayan, so ngayon nag-flow na yung tubig palabas. Ayan. Ay nako, ayun lang. Sinagupa tayo ng ulan. Wala, ganun talaga. That's camping. So gagawin natin is maglilinis muna tayo dahil nangabasa yung mga gamit natin. Do din naman totaling basang-basa. Pero sarap, sarap ng ulan. Bumaha pa nga dito kanina. Buti pinahiraman tayo ng maliit na pala. Maliit na shovel para makagawa tayo ng kanal. Ay, mamaya muna pala akong magluluto. So gagawin ko, maliligo muna. Baka sipunin tayo. Pakita ko na rin sa inyo yung CR nila. Ay. Sabi ko magluluto na ako. Sabi ko, lamig pala. Kailangan ko na maligo. May shower.
Ito yung CR nila. Ayan, toilet and bath. Tapos dito sa kabila, shower. Ganda eh. No? Ganda ng mga CR nila. Ayan, ang linis. Tapos bawal din pala ipasok yung mga tsinelas sa loob. Ayan. Tapos ito naman yung kanilang toilet and bath nila. Ayan, ganda na CR nila. Tapos ito yung mga shower. Malalakas ng tubig. Ayan. So kakatapos lang natin maligo. Buti hindi tayo nilamig ng todo. So i-ready ko na din yung mga ilaw natin. Ayan, magluluto na rin tayo. Saka mag-umpisa na rin dumilim kasi mag-alas 6 na ng gabi. So meron tayong tatlong ilaw. Ayan. Pwede silang gawing flashlight. Then pwede din silang gawing lamp. Tapos dito, may dala pa akong isang ilaw dito. Ito. Ganda na ito eh. Ayan. Pwede siyang gawing ganito. Ayan. Pwede mo siyang gawing lamp. Ayan. Tapos pwede mo ding lakasan yung ilaw niya. Tapos pwede mo itaas to. Tapos pwede mo rin palitan yung kulay ng ilaw niya. And so magluluto muna tayo ng ating dinner. I-share tayo ng pagkain sa mga kasama natin, mga kapitbahay natin dito sa camp. Then magluluto din sila. Prep muna natin yung chicken natin. Magluluto tayo ng adobong manok. So lagay na natin yung chicken natin dito. Ayan. Nalinisan ko na din naman mga to. Tapos timplahin muna natin yung ating marinade para sa adobo. Okay, so ito yung toyo natin. Tapos meron tayong lemon dito. Ito na yung gagamitin natin pang paasim sa adobo natin. Squeeze lang natin dito sa ating toyo. So titimplahin lang natin to sa tamang lasa. Huwag muna natin tatapon to kasi sasama natin to kapag pinakuluan na natin yung manok natin. So ginagawa ko, nilalagyan ko ng konting asukal para medyo mag-balance yung lasa. Tapos tikman mo, tansyahin mo lang kung okay na yung lasa. Kung kulang, dagdag ka ng asukal. Okay na yun. Tapos lagyan natin ng paminta. Pampatanggal din ng lansa itong paminta na to. Ito yung mga basura natin. Kailangan lagi sama-sama yan para walang kalat. So tabi muna natin to kasi maghiwa tayo ng sibuyas. Lagyan na rin pala natin itong laurel. Pampabango, pampa-aroma. Tapos may bawang pala ako dito. Ito na yung bawang natin. Tapos yung sibuyas. Yung sibuyas siguro kalahati. Kasi yung kalahati, gagamitin ko doon sa gigisa ko na may oyster sauce na pork steak. Kasi may lulutuin pa tayong isa mamaya. Sama na natin dyan. Tapos itong tinimplahan din natin kanina na toyo tsaka yung lemon. Lagay na rin natin dito. Tapos ito, gagawin ko, hihiwain ko pa itong mga lemon natin. Bandaw lang natin. Tapos pakuluan na natin to. Yan, so gagawin natin, papakuluan muna natin sa tinimplan nating marinade kanina. Haluhin lang natin para mag-balance yung pagkakaluto ng mga manok tsaka yung timpla. Yung aroma ng timpla kanina, umalingasaw yung amoy. So ito na yung adobo natin na pinang-asim natin is lemon tsaka toyo. Since naluto na din naman tong adobo natin, bago natin siya alisin, gagawin natin, lalagyan natin siya ng konting mantika. Ito yung sikreto. Tapos haluhin mo lang. So okay na to. Ayun, so since na magluluto pa tayo ng isang putahe, i-set aside ko na muna dito itong inuluto natin na adobo.
Ayun, so next naman, lulutuin naman natin itong ating bok choy. Iba tawag nila dito, parang Taiwan pechay yata to. Iba ito sa pechay Baguio eh. Mas maliit siya na version sa pechay Baguio. Igigisa natin siya sa oyster sauce na mayroong pork steak. Tapos maghiwa na rin tayo ng sibuyas kasi igigisa muna natin to sa bawang at saka sa sibuyas. Muntik pa pa naglagay yung sibuyas natin. Ulan na naman. Yelo po. Okay, so maggisa na tayo. Sibuyas. Lagay na rin natin yung bawang. Lagay na rin natin lahat yung bawang para malasa. Yeah, once na okay na yung bawang sibuyas natin, ilagay na natin itong pork steak. Igisa lang natin sa bawang sibuyas. Tapos numplahan natin ng oyster sauce. Dalawang sandok. Ayan, so once naluto na yung pork steak natin, ilalagay na natin yung gulay natin, itong bok choy. Feeling ko kulang to. Sarap. Once na lumambot nitong bok choy, lilitin mga to. Tapos mahalo mo na siya ng maayos. Mahirap lang siyang haluin kapag bagong lagay pa lang yung gulay. Kasi buo-buo pa siya. Tsaka malalaki pa. Pusa naman lilit ng mga to pag lumambot na. Itakpan muna natin para lumambot ng todo yung gulay natin. Kasi mas mabilis siyang maluto kapag nakatakip siya. Pagkatapos kong magluto, sabay-sabay na kaming kumain nila Sir Francis at Ma'am Divina ng hapunan na mga kapitbahay ko ngayon dito sa campsite.
Ay, napakasarap ng umaga. Lakas ng agos ng tubig sa ilog, oh. Lamig ng hangin. Damos muna tayo. Ito yung pwesto natin. Madilim pa, di ba? Hindi pa masyadong kita. Parang pang horror yung ilaw, ah. Sumasayaw-sayaw yung ilaw. So good morning ulit. So ito, sarap yung tulog natin. Natulog yata ako kagabi, mga mag-alas 10 na ng gabi. And then nagising ako kanina madaling araw na mag-alas 4. Hindi na ako natulog nun. Gahiga na lang ako dito sa loob ng tent. Sarap yung tulog natin, masarap yung stay. Lalo na naririnig natin itong malakas ng agos ng tubig ng ilog sa harapan natin. So gagawin natin breakfast muna tayo, kakape. Tapos yung gamit pa din pala natin si Blue Yeti. So, meron pa siyang 71%. So ongoing charging pa din yung mga batteries natin na low-bat kahapon during our pag-shoot ng mga video, pati yung cellphone natin. Sinarge ko na rin. Tapos nakapag-charge na rin ako ng batteries ng ating drone kahapon. Kaso yun lang, mukhang hindi natin magagamit yung solar panel natin ngayon kasi makulimlim pa din. Walang sign na lalabas yung araw. Ayun, so bago tayo mag-pack up para umuwi, sulitin na natin yung ikot dito sa may Camp Peeble Creek, dito sa may Nambalan River. So mahaba yung spot na pwedeng pagtayuan nyo ng tent or mag-pitch ng tent mula doon. Mukhang doon lang yung boundary, eh. Doon sa may dulo, mas maluwang doon sa may ilalim na malaking puno. Tapos dito meron silang pavilion or parang function hall. Siguro pwede mag-accommodate po kung merong mga nagti-team building or merong occasion. Pwede itong pavilion na ito. Tapos meron siyang mga lababo doon, 3 faucets. Tapos meron pang extra 2 faucet doon sa labas. Tapos kinagandaan din dito, meron silang wifi. Just in case kunwari, work from home ka, nandito ka sa campsite, may kailangan kang i-update. Siyempre malayo ka sa pamilya mo, pwede kang mag-update sa family mo para di sila nag-worry, diba? Tapos dito sa labas, dito yung mga bahayan ng mga lokal. Sir, anong pangalan nyo? Ano, sir? Danny. Ayan, si Sir Danny. Siya yung abutan nyo dito pag magka-camp kayo dito sa may Camp Peeble Creek. Sir, kaway ka muna. Ayan, good morning kay Sir. Good morning. Dito yung, yung entrance nila. May gate naman dun sa may labas. Tapos ito yung extra na lababo. Ayan. Lakas ng tubig nila dito, ha. Ayan. Linis na mga facilities. Even yung mga CRs nila. Tapos meron pang griller dito.
Ayun, so since naman tapos na tayo kumain ng agahan natin, nililinis na ako ng mga pinaglutuan tsaka mga pinagkainan, then magliligpit na rin tayo para maaga tayo makaalis kasi medyo masungit yung panahon ngayon. Baka mamaya sakto nagliligpit tayo doon umulan, medyo hassle yan, di ba? Abang maaga pa, nagre-ready na tayo para makapagligpit na ng mga gamit natin. Ayun, so finally nakapagligpit na tayo ng mga gamit. Nalinisan na rin natin tong spot natin. So lagi natin tatandaan kung saan man tayo pupunta, saan man tayo magka-camping, mapa-campsite man yan or raw spot, kailangan iwan natin na malinis. Kung anong itsura nung dinatnan natin, ganun natin siya iiwan na malinis din. So iwasan natin magkalat, mag-iwan ng mga basura para ma-preserve natin yung mga tulad ng mga ganitong mga magagandang spot, magagandang pasyalan tulad dito sa may Mayantok, Tarlac. So shoutout kila sir, ang mga naging kapitbahay natin ngayong araw dito sa may can opener saka thank you sir. Ano abote? Oo. Thank you. Ingat sir, ingat po sa biyahe. Ayun, so biyahe na tayo. Uwi na tayo ng Pampanga. Napagod ako magligpit hiningal ako. Okay, ride out na tayo. Okay, so magandang camping na naman ang naganap. Napakasarap, napaka-relaxing ng pag-i-stay natin. Ayun, so paalis na tayo dito sa may Campibol Creek, dito sa may Nambalan, Mayantok, Tarlac. So napakasarap ng camping na naganap, pag-i-stay natin. Then may mga nakilala tayong bagong kaibigan, sila Sir Francis at Ma'am Divina. Marirecommend ko ba itong Campibol Creek campsite sa inyo? Siyempre, recommended talaga itong campsite na ito. Unang-una, napakalinis, napakadiwalas. Then yung mga CR is napakalinis, bagong-bago, kompleto. May shower, may bidet, malinis yung banyo. Ayun, so dito ko na rin tatapusin ang ating episode ngayong araw. So magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. At kung nagustuhan nyo itong ating episode ngayong araw, mari ba akong humingi ng like, comment at subscribe sa inyo para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayo mapuntahan ng mga magagandang spot, magagandang lugar, magagandang tourist destination dito sa ating bansa. So magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. So mula dito sa may Nambalan, Mayantok, Tarlac. Ako nga pala si Jeno Cuenco, ang iyong kabalen. So kita-kits tayo sa susunod na episode. Ride safe mga kabalen.